Hello guys! So ngayon ituturo ko kung paano gumagana tong simple user registration gamit si Python. So una muna is nag-create ako ng check password function na kung saan itong check password function na to is nag-check ng password kung yung password na ba yun ay at least 8 characters long, at least 1 lowercase letter, at meron ba yung at least 1 uppercase letter, at meron ba yung at least 1 number, at last at meron rin ba yung isang special character. Then kung mapapansin nyo dito sa check password function na to is una muna is nag-declare ako ng error variable na kung saan itong error variable is my default na value na password successfully created. Then next is nag-create din ako ng special characters variable na kung saan dun ko nilagay lahat ng special characters as value na itong special characters. Then dito sa baba naman is meron akong if-else statement na kung saan ito yung mismong nag-check ng password. Kung kagaya na itong una is i-check niya if yung length ba ng password na yun is less than ba sa 8. So if less than sa 8 yung password is set niya yung error at sa password must be at least 8 characters long. Then, isin lang natin. Then next, if 8 characters long naman yung password, then pupunta siya sa elif not. Then dito naman, chine-check if yung password ba dito sa may any method, may kita nyo, i-check niya kung yung password ba na string, yung bawat character ng password na yun is merong lowercase letter. Kaya kung mapapansin nyo, merong char that is lower. So itong is lower yung mag-check kung meron bang lowercase letter na character dito sa password na string. Then if wala, then isa-set niya yung error as password must contain at least 1 lowercase letter. Then same thing lang rin dito sa is upper na kung saan chine-check naman nito if kung meron bang uppercase letter. Then if wala, syempre i-return niya tong error. Then next is yung is digit naman. Chine-check niya rin kung meron bang at least isang digit dun sa password na string. Then kung wala, i-return niya tong error. Then next is, then yung last is yung special characters. I-check na naman gamit itong special characters if may kita ba siyang special character sa password na string. Kahit at least isa lang. If wala kahit isa, then isa-set niya yung error as password must contain at least 1 special character. Then, sa pinakababa is i-return niya yung error na variable. Then, next is nag-print lang ako dito ng user registration. Then, nang hingi ako ng full name ni user gamit itong input enter full name. Then, in-store ko yun sa name variable. Tapos, next naman is nag-create ako ng attempt variable. Tapos, sinet ko yung value niya as 3. Then dito, meron akong while loop na kung saan sa while loop na to, may kita nyo if yung attempt is not equals to 0, then magra-run lang ng magra-run etong while loop. Then next is may kita nyo is nang hingi ako ng input na kung saan kailangan mag-enter si user ng user type, which is kung admin ba siya or user. Then, i-check dito ng condition na to, itong buong line na to, itong if condition. If yung user type ba is equal to admin. So, kung mapapansin nyo dito, yung user type ko, gumamit ako ng dot upper. So, basically, kaya ako siya ginamitan ng dot upper. So, kahit mag-enter si user ng sabihin nating admin, tapos yung letter A is letter A lang yung naka-capital letter, i-convert niya yung user type na string na yun
into all caps. Then, ang i-check niya na lang kung admin ba talaga yung type ni user. Or ganun din dito sa kabilang condition. Kaya kung makikita nyo, gumamit din ako ng user type.upper. If user ba yung type ni user dito sa my user type na input. Then if oo, magbe-break na to. Then kapag nag-break yan, pupunta na siya dito sa my enter username. Kung hindi na satisfy tong condition, sabihin natin false yung parehong condition, then pupunta siya dito sa else block. Then ipiprint niya sasabihin niyang print invalid user type. Then magma-minus siya ng attempts. Then dito naman is format. Etong condition naman na to is nagre-return lang ng tamang format ng attempts, kung saan makikita nyo if yung attempt is equal na sa 1, then if i-print niya na lang is attempt. Kung hindi naman, kung mas mataas, sabihin natin mas mataas sa 1, kung 2 or 3, 2 or more, then ipiprint niya attempts. Then sa baba nun, if yung attempt is equal to 0 na, then magpiprint siya ng stopping program. Then, isa-stop na yung mismong program gamit itong exit na method. Then, sabihin natin na-meet yung condition, which is, sabihin natin isa sa mga condition na to, or ito ay true, then mag-break. Then, pupunta na tayo dito sa my username. So, manghingi na tayo ng username kay user. Tapos, i-store natin yon sa username variable. Then, next is, siset ko ulit yung value ni attempt to 3 para ma-reset natin yung value niya as 3 again. Then, gagamitin ulit natin yun para i-check natin if yung attempt is not equal pa rin ba sa 0. Then, if not equal to 0, tuloy-tuloy lang na magra-run tong pangalawang while loop. Then, dito sa loob ng while loop is kung makikita nyo, is dito na siya nang hingi ng password. Kumbaga, nagpapa-input na siya sa user ng password. Tapos, i-store niya yun dito sa password variable. Kaya kung makikita nyo, sinasabi dito, enter password. And then, sinabi niya sa user na at least minimum of 8 characters and includes uppercase and lowercase and a number. Then, dito naman is nag-declare lang ako next ng success na variable. Tapos sinet ko yung value ng success variable as password successfully created. Then next is nag-create naman ako ng output na variable na kung saan sa loob ng output na variable na to is gumamit ako ng check password. So saan dito ako na ginamit yung check password na function, which is eto nga yun. Tapos, pinasa ko yung password na variable, which is yung nasa loob netong while attempt. Then, kung saan, i-check niya ngayon ko yung password if na-meet ba yung requirements ng password na yun gamit itong check password function. Then, if na-met, so syempre, ang i-return niya dito sa error is password successfully created. Then, if yun yung ni-return niya, dito sa next function na to, then if magkapareho na sila, kung ni-return sa output ay itong password successfully created, then equals yun dito sa success since pareho sila ng value sa string. Then if pareho sila ng value, ipiprint niya yun, print as successfully created, then break, then ipiprint niya na tong summary sa baba. Ipiprint niya na yung full name na tinype ni user, yung user type, at saka yung username. If hindi naman, then pupunta siya dito sa else clause. Tapos, ipiprint niya yung output. Which is, yung output, kaya niya print yung output, ibig sabihin, nag-return to ng error. So, if any
of the condition is hindi na met dun sa password, sabihin natin at hindi 8 characters long yung password, then ito yung i-return na error. Then yun yung ipiprint dito. Then next is babawasan natin yung attempt. Then dito is finormat lang natin ng maayos yung attempt. So if yung attempt is equal na sa 1, attempt ipiprint natin. Kung hindi naman, kung mas mataas sa 1, then iprint natin attempts. Then dito naman sa baba, if yung attempt na is equal to 0, then isa-stop na natin yung program. Tapos, i-exit na natin. Which is, ito yung mag-i-stop sa program. So, i-try natin mismo. So, wait lang. Actually, may naiwan ako dito kung mapapansin nyo. So, sabi dito, minimum of 8 characters includes uppercase and a lowercase and a number. So, yan. A number. Actually, may nakalimutan ko ilagay. And a special character. Although nasa condition naman natin yun, nakalimutan ko lang siyang i-print dito sa baba. Para alam ni user kung ano ilalagay niya. So, yan. So, minimum of 8 characters dapat yung password. Includes uppercase and lowercase, and a number, and a special character. So, try natin i-run na yung program. So, sabihin natin nag-enter tayo ng full name is Juan de la Cruz. Enter. Sabihin natin siya ay isang user. So, enter lang. Tapos, mag-enter tayo ng username niya. Sabihin natin 1. And then, password. So, try muna natin maliin. Sabihin natin, A lang yung password. So, sabihin niya, password must be at least 8 characters long. Please try again. Tapos, kung makikita nyo, bawas na yung attempts ko. 2 na lang yung attempts ko. So, try natin ulit. So, this time naman, maglalagay tayo ng 8 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas maglalagay rin tayo ng number. And 9. Tapos, enter natin. So, error pa rin. Kasi sinabi niya dito daw, password must contain at least 1 uppercase letter. Which is, hindi ko ginawa. So, gawin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Meron tayong uppercase, lowercase, at saka number. Then, enter natin. So, makikita nyo, since isa na nga lang yung attempt ko kanina, pero mali pa rin yung nilagay kong password since kulang ako ng at least 1 special character. Ang problema, naubos ko na yung attempts ko, kaya ang nangyari, nag-stop na yung program. So, i-rerun natin ulit. Then, type ulit natin Juan de la Cruz as full name. Then, dito naman, i-check din natin kung gumagana yung attempts dito sa my user type. Sabihin natin user 1, hindi gumagana, admin 1, hindi rin gumagana. Okay, may kita natin na nababawasan yung attempts at kapag naubos yung attempts, nag-stop yung program. So, i-rerun natin ulit. 1 de la Cruz. Time na malagay natin admin, try natin capital yung A, tapos small letter na yung iba. Gumana pa din. Then next is, lagay natin 112 as the username. Tapos dito, i-try natin maglagay na ng password.
Aaron underscore T. Aaron. Pag in-enter natin to, ayan. So, mali pa rin yung password ko. Since hindi naman siya mali, kulang lang. Since sabi nga dito, password must contain at least one number. So, please try again. Dagdagan natin na number. Aaron 9. In-enter natin. Yun. Tama na yung password. Kaya sabi dito, password successfully created. Tapos, may kita na rin natin yung summary. Which is, may kita natin yung tinype kong full name kanina, which is si Juan de la Cruz. Yung user type niya, which is admin. And then yung username niya, which is 112. So, yun lang. Ganun lang gumagana tong aking user registration gamit si Python. So, yun lang guys. And thanks for watching. See you guys next time. And peace.